Sa araw ng ating Panginoong Hesus, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sa sinimulang pagsabihan, ah, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman ay hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit si Pedro ay hinarap ni Jesus at sinabihan, lumayo ka sa harapan ko, Satanas, sapagkat ah, ah, nagharang ka sa aking landas. Sapagkat ang iniisip mo ay hindi isip ng Diyos, kundi isip ng tao. Mga kababayan, dapat nating tandaan kung ano ang kahalagahan ng katuruan ito galing sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat po sa ating bayan, napakahalaga po ito. Para sa mga politiko, napakahalaga po. Dahil sa kampanya, sinasabi nila na gawin nila ang lahat para sa ikakabuti ng ating bayan, para sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Ngunit po, kung ang layuning iyon ay hinahadlangan ng isip ng tao, sapagkat ang iniisip ng isang politiko ay isip ng tao, hindi isip ng Diyos, magagawa niya ang mga bagay na hindi sana dapat gawin sapagkat nahadlangan ang kaniyang layunin. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka, Satanas, lumayas ka, Satanas, sapagkat ang inyong isip ay hindi isip ng Diyos, kundi isip ng tao. Sapagkat ang iniisip ni Pedro ay hindi isip ng Diyos, kundi isip lamang ng tao. Dapat nating malaman, dapat nating maintindihan kung ano ang isip ng Diyos at ang isip ng Diyos ang dapat nating iisipin. Dapat nating paglingkuran upang mapaglingkuran natin ng tama ang ating bayan, ang ating bansa, para sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Mga kaibigan, mga kababayan, kaya nga patuloy tayo naghihirap dahil sa korupsyon. Dahil hindi na yan isip ng Diyos, isip na yan ng tao. Dapat sa panahon na tayo ay hinahadlangan ng isip ng tao, sabihin din natin ang sinasabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking layunin. Mga kababayan, dapat nating tandaan ito kung gaano kahalaga ang katuruang ito galing sa ating Panginoong Hesukristo. Isipin natin ang isip ng Diyos, hindi ang isip ng tao, hindi ang ating sariling isip, hindi ang ating sariling kapakanan. Dapat nating malaman ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat nating pag-aralan at paglingkuran at isina sa buhay natin upang magawa natin ang ating mga layunin. Kaya mga politiko, kailangan ninyong pag-aralan ang isip ng Diyos. Kung ano ang iniisip ng Diyos, yun din ang dapat ninyong iisipin upang mapaglingkuran ninyo ng tama ang taong bayan. Kaya nga, nagkaganito tayo dahil sa isip lamang ng tao, hindi na yan isip ng Diyos. Mga kababayan, dapat nating maintindihan ito. Dapat nating siguraduhin lalong-lalo na po sa darating na eleksyon. Yung mga tao na ang iniisip-isip ng Diyos dahil mapaglingkuran nila ng tama ang taong bayan dahil ang nasa utak nila, ang nasa isip nila ay ang isip lamang ng Diyos. Dahil binasa nila ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Binasa nila ang banal na kasulatan, pinag-isipan ng gusto, pinag-aralan at isinasabuhay, at yun din po ang magagandang bagay na magawa nila sa ating bansa sapagkat isip ng Diyos ang nasa utak nila. Hindi isip ng tao, hindi isip ng Diablo, hindi isip ni Satanas. Kaya nga nagpatuloy ang droga ngayon dahil sa isip ng tao. Korupsyon dahil sa isip ng tao. At lahat ng bagay
ng mga kademonyuhan sa ating bansa ngayon dahil sa isip ng tao. Dahil nagpapadala kayo sa isip ng tao, sa isip ng diablo, sa isip ng Satanas. Mga kababayan, sa darating na eleksyon dapat nating isipin, dapat nating tandaan, dapat nating pag-aralan kung sino ang dapat nating butuhin. Dapat nating iboto ng mga kandidato. Dapat nating maintindihan, dapat nating makita, dapat nating malaman kung ang iniisip nila, isip ng Diyos, hindi isip lamang ng tao. Hindi personal interest, sariling mga kapakanan lamang. Dahil tandaan natin ito, si Jesus sa kanyang paglilingkod, hindi siya yumayaman kahit ang kanyang mga apostoles, hindi yumayaman. Dahil sila ay mga servants of God. Bilang mga servants of God, ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Kaya nga bilang mga tagapaglingkod ng taong bayan, dapat nilang gawin ang kanilang mga tungkulin sapagkat sila ay mga tagapaglingkod ng ating bansa. At hindi sila dapat yumayaman sapagkat ang iniisip nila ay isip ng Diyos, hindi isip ng tao. Kapag yumayaman sila, ibig sabihin yan ay iniisip na nila ang isip ng tao, hindi ang isip ng Diyos. So ang tawag ni Jesus sa mga taong ganyan, Satanas, Diablo. Sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas, kahit si Pedro ang nasa harapan niya, sapagkat ang iniisip ni Pedro ay hindi isip ng Diyos, kung hindi isip lamang ng tao. Mga kababayan, sa araw na ito lang po ang magandang ma-share ko sa bawat isa sa atin. Simula po ng aking bigay ng mga mahalagang bagay para sa kapakanan ng ating bansa. Sa araw na ito, pasensya na po sa aking salita sapagkat ako ay isang Cebuano. So, pagpasensya niyo po. So, ito lang po. At sana gabayan kayo ng Diyos. Tayo lahat gabayan ng Diyos at ang ating bayan upang makapag-move on tayo para sa magandang kinabukasan. Salamat po. Magandang araw.